tanong. Meron kasing isang mag-asawa, tapos naghiwalay sila. Ngayon, yung anak nila, napunta dun sa lalaki. Ang tanong ko is, may karapatan ba yung lalaki na humingi ng sustento dun sa nanay ng anak nila? Nasa lalaki, inako niya yung responsibilidad, so nasa puder niya. Yeah. Tapos, hindi siya hahanap ng trabaho para buhayin yung mga anak niya? Nay? Teka ha, Wait. mahirap yan. Nagpapakatatay na siya. At nagpapakananay na rin at the same time, kailangan niya ng tulong. No! Ako nga, never akong humingi ng sustento sa tatay ng mga anak ko eh. Kinaya ko naman, siya pa lalaki, kalalaki niyang tao, di ba? Talagay, pag lalaki lang ang magpo-provide, dapat equal rights. Ay, Teka, sa akin lang. Tama na, oo, tama na guys. Para mas maganda ang marinig natin na payo, mabuti pa, tanungin na lang natin kung ano ang payo ni Kuya Alan. Tito Boy? Narito po ngayong gabi sa Kaitan in Action with Boy Abunda ang hihingi po ng payong kapatid. Narito po si Tatay Melry. Chris, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. There are general principles, pero ang storya ng bawat isa ay iba. Tama. So, nung pinapakinggan ko kayo, medyo tinitignan ko si Kuya Riz. Yung pala, siya din ang sumuporta dun sa iba nilang anak. Dalawa pa lang po ang anak namin, nagkahiwalay din po kami. Legal po kami mag-asawa, kasal po kami. Nagkasundo po kami na tag-isa kami nung una po. Akin ang babae, kanya yung lalaki. Yung nasa akin yung babae, na anak ko, 8 months pa lang po yun. Hindi po ako lumapit sa kung kanino man. Balibasa po, may kakayahan po ako magtrabaho at maayos naman po ang hanap buhay ko. Ngayon po, after 19 years, nakipagbalikan po sa akin ang asawa ko. May bit-bit pong 3 anak sa iba. Tinanggap mo yung 3 niyang anak? Opo, pinangatawanan ko na rin po na maging ama rin dun sa 3 anak niyang kasama niya. Naghanap buhay ako, may sarili akong tricycle na pinundar na magulang ko. Yun ang pinanghanap buhay ko na pinantustos. At that time po, nagtatrabaho din po si Mrs. or nagnenegosyo or sa bahay po siya? Ambulant vendor po kami dati sa Binondo eh. So nagtutulungan po kayo? Opo. Ako naman po, sinusuportahan ko sa pamamagitan ng paghahanap buhay ka, pagta-tricycle. Okay. Na pag-aral ko yung 3 anak niya, hanggang sa nasundan po at lumabas yung bunso namin na 10 years old na po. At siya na yung pinag-uusapan natin? Opo, siya na po. Ako po ay lumapit sa inyo. Ayaw po kasi sumipot o makipag-ugnayan sa akin. Kasi kailangan nyo na ng tulong ngayon? Opo eh. Naibenta yung tricycle at naging puhunan doon sa pagbebendor namin. Nung magkaanak po kami itong bunso namin, ako po ay driver naman nasa Baguio. At pag uwi ko po, yun nga, hindi ko na malaman kung nasaan. Baka ako, habang nasa Baguio ko, meron na silang usapan nung dati niyang kinakasama. Bigla na lang nawala? Oo. Pinuntahan ko na po siya sa magulang niya at kinuha ko po yung bunso ko. 1 year and 8 months po ang bunso ko noon. Nung kinuha ko po sa kanya, ni ho, ni ha, ni pinigilan o wala po eh. Mula po noon, ako na po ang nagtaguyod at naghanap buhay naman po ako. So, kailan po nyo naisip na kailangan na rin nyo ng suporta galing sa kanya? Ito lang po, dahil sa hirap po talaga ng buhay at kakahagilap ko ng trabaho at medyo minamalas-malas at wala akong mapag-anuhan ng trabaho dahil sa edad ko. 54 po ako eh. May age limit po. Kaya naisipan kong lumapit sa kanya. Matulungan ako sa pag-aaral ng anak ko. Dahil habang pataas ang baitang ng pag-aaral ng anak ko, palaki naman ang palaki ng gastusin ko na ngayon na hindi ko masusuportahan dahil wala nga po akong pinagkakabuhayan. Nakaka-extra rin po sa magmamaneho, pero hanggang doon lang po, kapos pa rin po talaga. So, ang main question nyo ay pwede bang obligahin yung asawa mo na suportahan yung bunso anak po namin? Okay. Opo. Very clear ang batas dyan na kapag ka anak mo, may obligasyon ka. Pareho kayong dalawa may obligasyon sumuporta. Yes, pwede kang humingi para sa anak mo. In the same manner na kung hirap siya at ikaw ay medyo maganda kita, and it doesn't even have to be your wife. Kung yung isa mong anak, kahit sabihin mong lampas na siyang 18, pero let's say educational, pangkalusugan, pwede siyang yung proseso
ng paghahabol ng support, hindi rin ganun ka dali. And kaya ko lang tinanong kanina, ano role nung misis niya nung pinapalaki yung 5 anak? Gusto ko liwanagin ha. Pag ikaw ay housewife or kung yung babae nagtatrabaho at ikaw yung husband ka pero doon ka rin sa bahay, yun ay equal contribution ha. Iniisip kasi ng iba, hindi kung sino kumikita, siya ang provider. Hindi po, sa mata po ng batas, yung lalaki 9 to 5 pag nagtatrabaho sa labas. Hindi ibig sabihin dahil yung babae na sa bahay, hindi siya nagko-contribute. Kasi minsan nga yung babae 24/7 di ba? But in this case, medyo iba. Kasi dati nakakapag-provide siya. Si Mrs. ngayon po, may source of income. Pagkakaalam ko po, meron. Okay. Kasi yun din ang isa pang point na gusto ko i-emphasize ngayon. Opo. Yes, may obligasyon na sumuporta. Opo. Pero depende yan sa kakayahan din niya. Opo. Di ba? Opo. So, meaning ko, halimbawa, yung kanyang kinikita, enough din lang dun sa mga anak na sa kanya or sa sarili din niya, halimbawa. Yung amount of support, ayan ay pag-uusapan pa. So, hindi naman sayang ang pagpunta mo dito, kuya, kasi we will make the advice more specific by number 1, yung isa naming lawyer, tutulong na maitulay kay Mrs. na magkausap kayo. So, pilitin natin makontak, makausap, alam niya din obligasyon niya, alam din karapatan, but in the meantime, tulong kami dun sa, sa welfare nung bata. No? Number 2, kaya ka tinatanong ko kanina off the air na may gamit na ba? Nag-start na yung klase. Kwento mo nga nung tinanong ko sa iyo na, kamusta yung mga gamit ng bata pagpasok? Yung sinagot mo sa akin kanina. Ang totoo lang po nung una pa lang first day of class, wala po talaga. Ang ginawa ko lumapit ako sa mga kapatid ko para kahit notebook. Yun po, notebook po lang po ang dala-dala niya. Yun lang po, nabili pa lang ngayon. Tutulong ang CIA with BA in the short term, di ba, na matulay mo na yon and then hopefully, kung hindi trabaho, negosyo, na pwede mong gawin, nasubukan mo naman palang maging vendor, nasubukan mo naman palang maging driver. Maraming salamat, Tatay Riz. Yan po ang payong kapatid. Salamat po. Patuloy pa rin po ang ating pag-uusap dahil ika nga natin, Kuya Alan, ay hindi lahat po nabubuo ang solusyon within the show. Kaya maraming salamat po, pero dyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang... Sa tulong ng Cayetano in Action Team, gumawa ng demand letter ang programa na formal na humihingi ng sustentong 5,000 piso kada buwan si Tatay Melriz sa kanyang dating asawa. Habang hinihintay ang kasagutan ng kabilang panig, sinagot ng programa ang bonding moment ng mag-ama. Kumain sila sa labas at namili rin ng sapatos para magamit sa school ni Bunso. Samantala, pinag-iisipan din ni Melriz ang negosyong mapipili niya para patuloy pa ring masustentuhan ang kanyang anak. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Amunda na tumulong po sa amin ng aking anak upang matugunan yung pangangailangan po ng aking anak. Maraming pong salamat sa inyo. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.